criminal cases, usurpation of judicial functions under the Revised Penal Code, another criminal case for arbitrary detention of PRRD. Ayan, so nag-file ako nung nakaraan 27 August ng position paper ad cautelam kasi marami pang pending, marami pang iniintay. Higit sa lahat, hindi pa nare-resolve yung time to file the position paper. Iintay rin kami yung mga respondent. Panay ang extension of time to file, wala pa, hindi pa pinipila, tapos yung counter affidavit pa. And then Marbil, si General Marbil, may motion to withdraw pa his rejoinder affidavit. So ang dami pang nakatenga, dapat talaga, pasok na yan sa preliminary investigation. Di naman nila pwedeng i-dismiss kasi umandar na yung kaso Meron pa akong motion for clarificatory hearing. Meron pa akong motion for supplemental position paper. Kaya, ayun, nung nag-file ako nung 27 August, yung sumunod na araw, wala, tinanggal na si OIC Ombudsman Marie Flor Punsalan Castillo. Bigla-bigla ang pinasok yung Deputy Ombudsman sa Visayas, si Dante Vargas naman. Ang dai-daing naririnig, ang daming haka-haka, ang daming pinapakita na sinisiraan na nga si OIC Ombudsman Castillo na dati-rati wala naman tayong naririnig tungkol dyan. Kung ano-anong district engineer flood zone control, talaga naman nasa uso bigla. Ang totoo, ang balita, ang pagkakilala kay Justice Punsalan Castillo, hindi daw yan napapagsabihan kasi very independent-minded at very legalista. Kaya hindi talaga nauuto, hindi talaga nasusuhulan, yun na nga. Tapos may issue pa na yung bagong OIC Ombudsman Vargas, ang asawa daw, kaklase daw ni Secretary Boying sa UP Law. Therefore, there's extremely heavy pressure to dismiss the case against Boying. At